Nung isang araw guys, gamit namin tong e-bike ni Mrs. nang bigla na naman tong tumirek. So ganito yung nangyari sa kanya mga bossing. Pakita ko sa inyo ha. Mapapansin nyo pag tinurn on natin yan, this e-bike is 60 volts. Okay, so kung makikita ninyo 68 volts naman siya, di ba? Wait lang natin. Nagpapalit-palit kasi yung display dito sa gauge eh. Yan, 67 volts naman siya. So ano nangyari? Bakit ayaw niya umandar? Ganito nangyayari mga boss. Pagka sinilinyador, ayan o. Ayan o, parang ayaw na niya umandar. Ayan. Tsaka pansinin nyo, from 68 volts, biglang nagiging 46, 47 volts na lang siya. So, alam ko na kaagad kung anong problema pag nangyari yan. Okay, so sa mga naka-e-bike dyan, ganito po ang naging sira ng e-bike nyo. Huwag niya kayong makialam na kung ano-ano, direkta na po agad kayo sa battery. So, paano nangyari mga bossing na battery? Eh kung pinapakita rito is nagsi 68 volts, 67 volts pa siya. Eh di ba 60, gagaya niya, 66 volts. Eh di ba 60 volts battery to? Actually mga boss, yung battery voltage is hindi pa bumigay. Nanatili siyang 60 volts pataas. Pero, hindi lang naman voltage ang basehan ng power ng isang battery. Meron tayong tinatawag na amperes. Okay? Yung amperes niya mga bossing ang talagang nagtotally bumagsak na dyan. Kaya kapag nagsisilinyador mga bossing, hindi na po siya umaandar. Okay, so eto mga boss, pakita ko sa inyo yung battery niya, naka-cover pa, so tanggalin na natin yan. Okay, so ibababa lang natin itong battery box. Yan, so itong makikita nyo, meron tayong 5 battery dito, forming a 60 volts battery system. Okay, so tanggalin muna natin yung negative connection, then yung positive nya. Papakita ko sa inyo guys na meron na tayong mga bumagsak or nag-fail na battery rito. Okay dyan. Ito ngayon guys yung ating battery system. So pakita muna natin sa inyo na lahat sila ay nasa good condition pa. Tingnan natin kung meron pa mga 12 volts mahigit dito. So sa mga magtatanong nga pala sa nakakabili ng gantong test light, lalagay ko lang yung product link sa video description and sa pin comments. So nakalagay dito 13.4 volts pa siya. Itong isa 13.3, 13.2, 12.3. So itong isang to mababa. Itong isa 13.3. So yung apat nating 13.3 tsaka isang 12.2. So most probably isa rin to sa may pinakamababang amperes. So ito naman is a battery tester. So hindi nyo na kailangan bumili nito, pero kung nasa inyo, kung gusto nyo bumili, ilalagay ko na lang yung product link sa comment section. Ginagamit ko to pang test ng battery para malaman kung subject for replacement na talaga siya. Ito kasi pinang-test natin para malaman yung voltage. Usually mga gantong battery is mga nasa 200 amperes yata to, or 250. Gawin na lang natin 300. Ayan. Okay. So sabi dito 146 amperes yung isa, 13.1 volts. So pareho sila ng tester ko kanina, although may konting discrepancy sa voltage, point lang naman. Okay, itong isa 140 amperes yung isa kanina. Itong isang to is 222, so malakas pa. Malakas pa tong isa. Okay, 13.1. Okay, so ito tingnan natin. Kopya. $220 amperes. Okay. So itong isa yung mamaya na yan. Unahin na natin yung apat na naging goods kanina. Sorry, hindi nyo pala nakikita, no? Ito 253 amperes. So mas, ito yung pinakamalakas totally. So this one, ito yung kaninang pangit.
Ayan, kung makikita ninyo, 0 amperes na siya. 0 amperes na siya, okay? Ito na guys, so dumating na yung bago nating battery na ipapalit. Ayan, so kabit lang muna natin. Baby, ganun mo lang siya. Pagkakabit guys, tandaan nyo positive ng isang battery papunta sa negative ng isang battery. Positive. Unahin nyo ikabit yung positive lagi. Ay. Hindi nyo negative. Ay, go. Ano mo siya? Turn on mo na, Mi. Try mo na. Ilang volts? Turn on mo lang muna. Ayan, 66.3 volts. Sige nga, bante. Alis dyan, Sanji. Bante. Okay na? Okay. Yun lang guys, battery. Sa mga ganong sitwasyon, battery na agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa.